Tinapon ako ng sarili kong asawa sa gitna ng bagyo, parang isang basag na paso na wala ng silbi. Habang yakap niya ang babaeng inagaw ang lahat sa akin, ako naman ay gumagapang sa putikan, nagmamakaawa para sa buhay ng anak ko. Akala nila, durog na ako. Akala nila, katapusan ko na, pero hindi nila alam. Ang basag na salamin ay mas matalas kaysa sa buo. Humanda kayo, dahil ang babaeng tinawag ninyong basura ay babalik bilang isang diamante na hindi ninyo kayang basagin. Huwag kang mag-alala, Cheska. Isang pirma lang mawawala na siya. Sawang-sawa na ako sa amoy pawis niyang mga kamay at sa amoy lupa niyang buhok. Deserve natin ang maging masaya, malayo sa kanya. Ang mga salitang yon ay hindi sinigaw. Binigkas ang mga yon sa isang mababa, malambing at kalmadong tono na minsan nang nagpatibok ng puso ko. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng aming kwarto. Naninigas ang buong katawan habang hawak-hawak ko ang paborito niyang puting polo. Gising pa ako magdamag para tahiin ang natanggal na butones nito dahil alam kong may mahalaga siyang presentation ngayong araw sa bangko. Gusto kong maging perpekto ang suot niya. Gusto kong makita niyang kahit pagod na pagod ako sa pagtatrabaho sa talyer ng gawaan ng tiles, may silbi pa rin ako bilang asawa niya. Pero ang karayom na hawak ko ay tila biglang tumusok, hindi sa daliri ko, kundi direkta sa gitna ng aking dibdib. Dahan-dahang dumulas ang polo mula sa aking mga kamay at bumagsak sa sahig ng walang ingay. Tiningnan ko ang aking mga palad. Puno ito ng maliliit na hiwa mula sa paghawak ng matatalas na ceramic tiles. Magaspang, kalyo. Ito ang mga kalyong nagpaaral sa kanya. Ito ang mga gasgas na nagbayad ng review center niya para maging manager siya. Bawat sentimo na kinita ng mga kamay na ito sa paghahalo ng semento at pagbibilad sa araw ay napunta sa mamahaling mga suit na suot niya ngayon. At ngayon, pandiri lang ang nararamdaman niya. Tila may bumara sa lalamunan ko, isang mapait na lasa na hindi ko malunok. Dahan-dahang humarap si Ramil. Nang makita niya ako, hindi siya nagulat. Walang takot o hiya sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig na inis ang rumihistro sa kanyang mukha. Tila ba isa akong langaw na dumapos sa kanyang malinis na lamesa. Binaba niya ang telepono at humalukip-kip. Mabuti naman at narinig mo na. Ang sabi niya na parang pinag-uusapan lang namin ang ulam kagabi. Mas mapapadali ang lahat. Hindi ko na kailangang mag-isip ng paraan para palayasin ka. Nanginig ang mga tuhod ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong sampalin siya, pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang garalgal na bulong. Ramil, buntis ako. Natigilan siya sandali. Isang saglit ng katahimikan ang bumalot sa kwarto. Umubra kaya? Lalambot kaya ang puso niya? Pero ang pag-asa ko ay parang bula na agad ding pumutok. Tumawa siya ng mahina. Isang tawang walang kasyon-kasyon. Buntis? Uiling-iling siya habang naglalakad palapit sa akin. Kinuha niya ang isang brown envelope sa ibabaw ng kama at ibinato yun sa paanan ko. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Humalo sa puting polo na tinahi ko para sa kanya. Huwag kang gumawa ng kwento, Tala. At kung totoo man yan, problema mo na yan. Hindi ko hahayaan na ang isang bata ang maging gapos ko sa'yo habang buhay. Pumirma ka na. Annulment papers yan. Lumuhod ako para pulutin ang mga papel, nanginginig ang mga daliri. Pero mas nanlamig ako nang mabasa ko ang isang dokumento sa ilalim. Transfer of assets, ang savings account namin. Ang ipon na pinaghirapan ko ng 5 taon para sana sa pagpapagawa ng sarili naming bahay. Wala na ang pera? Tanong ko. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Ramil? Yun lang ang meron ako. Pambayad yun sa ospital. Pambili ng gatas. Ginamit ko na pambayad sa down payment ng kondo ni Cheska.
Walang gatol niyang sagot. Isipin mo na lang na bayad mo yon sa akin sa pagsasama natin ng 5 taon. Sa pagtitiis ko sa amoy ng talyer tuwing umuuwi ka. Ang sakit ay naging galit. Tumayo ako, akmang hahawakan siya sa braso, pero mabilis niya akong tinulak. Malakas, napakalakas. Tumalsik ako paatras at tumama ang likod ko sa hamba ng pinto. Napahawak ako sa tiyan ko. Isang kirot ang gumuhit sa puson ko, pero hindi ko yan pinansin. Tumingin ako sa kanya, naghahanap ng kahit katiting na Ramil na minahal ko, pero wala na siya. Ang nasa harap ko ay isang halimaw na nakasuot ng damit na binayaran ng dugo at pawis ko. Lumayas ka na. Utos niya habang hinihila ang maleta ko na nasa gilid na pala kanina pa. Binuksan niya ito at basta na lang inihagis ang mga damit ko sa loob nang hindi man lang tinutupi. Darating si Cheska mamaya. Ayoko nang makita kahit anino mo dito. Wala pang 5 minuto, hinihila na niya ako pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay parang tinik na tumutusok sa puso ko. Ito ang bahay na ako ang nagpintura. Ito ang hagdan na ako ang nag-varnish. Bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng pagmamahal ko. At ngayon, tinatapon ako palabas na parang basura. Binuksan niya ang main door. Sa labas, ang langit ay kasing dilim ng aking kapalaran. Bumubuhos ang ulan na may kasamang malakas na hangin. Ang ingay ng bagyo ay tila nagbabanta, pero mas nakakatakot ang katahimikan ni Ramil. Ramil, parang awa mo na. Pagmamakaawa ko, kumapit ako sa hamba ng pinto habang ang ulan ay nagsisimula nang bumasa sa mukha ko. Kahit bukas na, kahit palipasin mo lang ang bagyo, may bata sa tiyan ko. Tinitigan niya ako at sa huling pagkakataon, narinig ko ang boses ng taong akala ko ay makakasama ko hanggang sa pagtanda. Wala akong pakialam. Sa isang malakas na tulak, napadpad ako sa labas. Ang gate na bakal ay sumara sa harap ng mukha ko nang may mabigat na tunog na dumagundong sa aking dibdib. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay ang huling pako sa kabaong ng aming pagsasama. Naiwan ako doon, mag-isa. Basang-basa. Niyakap ko ang sarili ko habang ang lamig ng ulan ay tumatagos hanggang buto. Ang tubig ulan ay humahalo sa mga luha ko, na parehong maalat at mapait. Tumingin ako sa bintana ng kwarto namin sa itaas. Nakita ko ang anino ni Ramil na nagsasara ng kurtina. Ang mainit na ilaw sa loob ay naglaho, kasabay ng pangarap ko. Biglang may pumipigil na sakit ang muling kumirot sa tiyan ko. Mas masakit kaysa kanina. Napaluhod ako sa semento. May mainit na likido na dumaloy sa pagitan ng mga hita ko. Humahalo sa tubig baha sa kalsada. Nang tingnan ko ito, hindi ito malinaw tulad ng imulan. Ito ay kulay pula. Pula at matingkad. Napahawak ako sa tiyan ko at napatingala sa madilim na langit. Wala akong masisisihan kundi ang sarili ko. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At sa gitna ng unos na ito, ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa isip ko, paano ko bubuuin ang sarili ko kung pati ang dahilan ng paghinga ko ay kinuha na nila? Ang lamig ay hindi na lang sa balat dumadampi, kundi tumatagos na sa aking mga buto. Pakiramdam ko ay isa akong basahan na tinangay ng baha sa gilid ng EDSA. Sinubukan kong tumayo, pero ang bawat galaw ay parang hinihila ako pabalik ng lupa. Ang mga sasakyan ay dumaraan ng mabilis. Ang kanilang mga gulong ay nagwiwisik ng maruming tubig sa mukha ko, na tila ba sinasadya ng tadhana na ipaalala sa akin kung saan na ako nababagay ngayon. Sa putikan. Tulong ang bulong ko, pero nilamon lang ng hangin ang boses ko. Nawala na ako ng pakiramdam sa mga binti ko. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang mainit na pintig sa aking sinapupunan. Ang huling hibla ng buhay na kumakapit sa akin. Pumikit ako. Handa ng sumuko.
nang biglang may naramdaman akong mainit na palad na humawak sa balikat ko. Hindi ito ang magaspang na hawak ng pagtataboy, kundi isang mahigpit na hawak ng pagsagip. Miss? Miss, naririnig mo ba ako? Isang boses ng lalaki. Malalim, karalgal, pero puno ng pag-aalala. Iminulat ko ng bahagya ang aking mga mata at nakita ang isang malabong figura. Nakasuot siya ng kapote na gawa sa sako at ang mukha niya ay nababahira ng semento at dumi ng trabaho. Isang construction worker. Sa mundo ni Ramil, ang taong ito ay hindi papansinin o kaya ay pandidirian. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng dilim at ulan, mukha siyang anghel na bumaba sa lupa. Naramdaman ko na lang na binuhat niya ako. Magaan ang pakiramdam. Parang lumulutang ako palayo sa impyernong kinalalagyan ko. Pagkatapos noon, nilamon na ako ng dilim. Nagising ako sa amoy ng alkohol at kalawang. Ang tunog ng ulan ay naroon pa rin, pero hindi na ito tumatama sa balat ko. Tumutunog ito sa ibabaw ng isang manipis na yerong bubong, lumilikha ng isang ritmo na nakakapagpatulog. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nasa isang maliit na kwarto ako. Ang mga dingding ay gawa sa plywood na pinagtagpi-tagpi at may mga poster ng lumang pelikula na nakatakip sa mga butas. Nakahiga ako sa isang papag na may manipis na banig. Gising ka na pala. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Nakaupo sa isang maliit na bangkito ang lalaking sumagip sa akin. Wala na ang kapote niya. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt na may butas sa manggas. Hawak niya ang isang tasa na umuusok pa. Nasaan ako? Ang tanong ko. Tuyot na tuyot ang lalamunan. Ang anak ko? Lumapit siya ng kaunti, pero nanatili sa isang distansyang may respeto. Nasa bahay kita. Dinala kita sa klinik sa kanto kanina. Sabi ng doktor, spotting lang daw. Mahina ang kapit ng bata dahil sa stress at pagod, pero buhay siya. Kailangan mo lang daw ng matinding pahinga. Napahawak ako sa tiyan ko at napaiyak sa ginhawa. Buhay siya. Hindi nakuha ni Ramil ang lahat. Salamat, ang sabi ko, at sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya ng maayos. May mga mata siyang pagod, pero mabait. Ang mga kamay niya ay puno ng kalyo at sugat, katulad ng sakin. Sino ka? Andoy, sagot niya. Inabot niya sa akin ang tasa. Wala akong kape o gatas. Salabat lang yan. Pampainit ng tiyan. Kinuha ko ang tasa. Ito ay isang lumang tasa na may bingot sa gilid. Ang init nito ay dumaloy sa namamanhid kong mga daliri. Napansin kong hinihipan niya muna ang ibabaw ng tasa bago inabot sa akin. Tinitiyak na hindi ako mapapaso. Ang simpleng aksyon na iyon, ang paghipan sa mainit na inumin, ay isang uri ng pag-aalaga na hindi ko naramdaman kay Ramil sa loob ng maraming taon. Sa mansyon ni Ramil, lahat ay mamahalin, pero lahat ay malamig. Dito, basag ang tasa, pero mainit ang laman. Humigop ako ng kaunti. Ang anghang ng luya ay gumuhit sa lalamunan ko. Ginigising ang natutulog kong diwa. Pasensya ka na sa bahay ko, sabi ni Andoy habang tumatayo para ayusin ang isang tumutulong butas sa bubong gamit ang isang timba. Hindi ito hotel, pero hindi ka mababasa dito. Inilibot ko ang paningin ko. Mahirap lang si Andoy. Halatang isang kahig, isang tuka. Sa maliit na mesa sa gilid, may nakita akong isang kaldero na nakapatong sa isang makapal na papel. Dahil sa liwanag ng kandila, naaninag ko ang mga guhit sa papel na yon. Hindi ito dyaryo. Tinitigan ko itong maigi. Asul ang tinta. Pamilyar sa akin ang mga linya dahil lagi akong nasa construction site noon. Isa yung blueprint, isang plano ng isang napakalaking gusali. Detalyado at pulido na para bang gawa ng isang eksperto. Pero ngayon, ginagawa lang itong patungan ng mainit na kaldero. Arkitekto ka ba? Tanong ko.
turo ang papel. Tumingin si Andoy sa papel at mabilis na kinuha ang kaldero. Tinupi ang blueprint at isiniksik sa ilalim ng mga lumang magasin. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Mula sa pagiging maamo ay naging iwas at malungkot. Namumulot lang ako ng basura sa site. Sagot niya, pero hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Pambalot lang yan ng tinapa. Alam kong nagsisinungaling siya. Ang paraan ng paghawak niya sa papel kanina, bago niya ito tinupi, ay may pag-iingat. Pero wala ako sa posisyon para mag-usisa. Isa lang din akong basura na pinulot niya. Biglang lumiwanag ang maliit na telebisyon sa sulok. Luma na ito at kailangan pang pukpukin para mawala ang static. Pero malinaw ang boses na lumabas mula sa speaker. Boses na nagpatindig ng balahibo ko. Lubos akong nag-aalala sa asawa ko. Napatingin ako sa screen. Si Ramil. Nakasuot siya ng itim na polo. Mukhang puyat at umiiyak sa harap ng mga reporter. Ang galing niyang umarte. Kung hindi ko lang alam ang demonyong nagtatago sa likod ng mukhang yon, baka pati ako ay maniwala. Umalis siya ng bahay matapos kaming magtalo. Patuloy ni Ramil sa TV, pinupunasan ng pekeng luha. Dala niya ang mga alahas at pera namin. Tala, kung nanonood ka, bumalik ka na. Patawarin na kita sa pagnanakaw mo, basta bumalik ka lang para sa bata. Nabitawan ko ang tasa ng salabat. Ang mainit na likido ay tumapon sa sahig, humalo sa alikabok ng bahay ni Andoy. Pagnanakaw? Ako pa ang nagnakaw? Matapos niyang ubusin ang ipon ko? Matapos niya akong palayasin? Ang kapal ng mukha niya. Gusto niyang palabasin na ako ang masama para kapag lumabas ang katotohanan tungkol sa annulment, siya ang kakampihan ng tao. Sinisira niya ang pangalan ko habang ako ay agaw buhay. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamao. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay unti-unting napapalitan ng isang bagong emosyon. Isang emosyon na mas mainit pa sa salabat. Mas matalas pa sa basag na tiles. Galit. Tumingin sa akin si Andoy. Nakita niya ang reaksyon ko. Nakita niya ang panginginig ng pangako habang nakatitig sa mukha ng asawa ko sa TV. Hindi siya nagtanong. Pinulot lang niya ang nabitawang tasa. Magpahinga ka na, sabi niya sa mababang boses. Ligtas ka dito. Walang makakasakit sa'yo dito. Humiga ako at tumalikod, nakaharap sa dingding na plywood. Niyakap ko ang tiyan ko. Huwag kang mag-alala, anak, bulong ko sa isip ko. Hindi tayo magpapatalo sa kanila. Hayaan mong magdiwang sila ngayon. Dahil bukas, sisimulan nating pulutin ang mga piraso. Sa labas, patuloy ang hagupit ng bagyo. Pero sa loob ng dibdib ko, may isang bagong bagyo na namumuo. Isang bagyo na hindi gawa sa ulan at hangin, kundi gawa sa apoy ng isang ina na inagawan ng lahat. Ilang araw na akong nakikitira sa bahay ni Andoy. Kahit maliit at tagpi-tagpi ang kanyang tirahan, mas naramdaman ko pa ang kapayapaan dito kaysa sa malawak na bahay na iniwan ko. Pero kasabay ng kapayapaan ay ang hiya. Pabigat ako. Isang buntis na walang maibayad, nakikikain sa isang taong halos wala na ring makain. Kaya naman, kahit masakit pa ang katawan ko, pinilit kong kumilos. Gusto kong maging kapaki-pakinabang. Nakita ko ang isang lumang florera sa ibabaw ng mabuhay na estante. Puno ito ng alikabok. Ito lang ang tanging dekorasyon sa bahay ni Andoy na mukhang may halaga. Kumuha ako ng basahan para punasan ito, pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa panginginig ng aking mga kamay, dala ng panghihina, dumulas ang florera. Isang matinis na tunog ng pagkabasag ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Nanigas ako. Tiningnan ko ang mga pira-pirasong ceramic sa sahig. Kulay asul ito, na may mga disenyo ng ibon. Ngayon ay pugot na ang ulo ng ibon. Hiwa-hiwalay na ang pakpak. Biglang bumalik sa akin ang alaala ng boses ni Ramil. Tanga, wala ka talagang ginawang tama. Tala, puro kaperwisyo. Automatikong napaluhod ako at tinakpan ang aking ulo gamit ang dalawang braso. Nanginginig ako,
Hinihintay ang sigaw, hinihintay ang mura, hinihintay ang sakit. Narinig ko ang mga yapak ni Andoy na papasok mula sa labas. Mabilis, papalapit. Huwag! Huwag mo akong saktan. Lilinisin ko, pangako. Lilinisin ko. Ang hagulgol ko habang nakasubsob sa sahig, umiiwas sa parusang akala ko ay darating. Pero walang sigaw na dumating. Walang kamay na humampas. Sa halip, naramdaman ko ang paglapag ni Andoy sa sahig, sa tapat ko. Narinig ko ang marahan niyang pagpulot sa mga piraso ng basag na plorera. Tala, tawag niya sa akin. Napakakalmado ng boses niya. Tingnan mo ako. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga braso. Nakaupo si Andoy sa sahig. Hawak ang isang piraso ng plorera. Wala siyang galit sa mukha. May lungkot, oo. Pero walang galit. Kay nanay ito, sabi niya habang hinahaplos ang pira-pirasong ceramic. Ito na lang ang alaala ko sa kanya. Patawarin mo ako. Aalis na ako. Akmang tatayo ako para mag-impake, pero pinigilan niya ako. Umupo ka lang. Utos niya, pero malambing. Tumayo siya at may kinuha sa kanyang toolbox. Isang maliit na bote ng pandikit at isang sachet ng kulay gintong pulbos. Mga gamit na marahil ay naitabi niya noong arkitekto pa siya. Sa harap ko, sinimulan niyang pagdikitin ang mga piraso. Hinaluan niya ng gintong pulbos ang pandikit. Bawat lamat, bawat biyak ay pinuno niya ng ginto. Pinanood ko ang bawat galaw ng kamay niya. Mga kamay na sanay sa pagbuo ng mga gusali. Ngayon ay matiyagang bumubuo ng isang maliit na bagay. Alam mo ba, kwento niya habang maingat na idinidikit ang pakpak ng ibon, na ang mga bagay na nabasag kapag binuo ulit ay mas tumitibay. Hindi mo kailangang itago ang mga lamat, tala. Ang mga lamat na ito ang nagpapatunay na dumaan ito sa pagsubok at nanatiling buo. Ibinaba niya ang nabuong plorera sa harap ko. Hindi na ito mukhang bago. Puno ito ng mga linyang ginto na gumuguhit sa buong katawan nito. Pero sa paningin ko, mas naging maganda ito. Ang mga peklat nito ay naging sining. Hindi dahil nabasag ka, wala ka ng silbi. Tinitigan niya ako sa mata at alam kong hindi na ang plorera ang tinutukoy niya. Minsan, kailangan nating madurog para mabuo tayo sa mas magandang paraan. Naiwan akong nakatulala sa plorera nang umalis si Andoy para pumasok sa trabaho. Kailangan nating madurog para mabuo. Lumabas ako ng bahay at naglakad papunta sa likod kung saan nakatambak ang mga retaso ng tiles at basag na salamin na iniuwi ni Andoy mula sa construction site. Dati, basura lang ang tingin ko sa mga ito. Pero ngayon, nakita ko ang kinang nila sa ilalim ng araw. Pinulot ko ang isang pirasong asul na tile. Matulis ang gilid, nakakasugat. Kumuha ako ng isang pirasong pula at isang dilaw. Sinimulan kong pagtabi-tabihin ang mga ito sa lupa. Ang asul para sa luha, ang pula para sa sakit, ang dilaw para sa pag-asa. Sa bawat piraso na pinagdidikit ko, nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Ito ang gagawin ko. Bubuo ako ng ganda mula sa mga basurang itinapon ng iba. Tulad ko. Pumasok ako sa loob para uminom ng tubig at napadako ang tingin ko sa lumang cellphone ko na nakapatong sa mesa. Binuksan ko ito. May free data pa pala. Isang notification mula sa social media ang bumungad sa akin. Isang litrato ni Cheska. Nakangiti siya ng malawak, nakasuot ng puting dress at nakayakap kay Ramil. Pero ang umagaw ng atensyon ko ay ang suot niyang singsing. Isang malaking diamante na kumikinang sa kanyang daliri. Binasa ko ang caption, "New beginnings with my love. Thank you, babe, for this beautiful gift. #blessed." Nabitawan ko ang cellphone. Ang singsing na yon. Iyon ang disenyo na tinitingnan ko sa magazine noon. Ang singsing na pangarap ko. Ibinili iyon ni Ramil gamit ang perang inipon ko para sa panganganak ko. Gamit ang perang inipon ko
mula sa pagbubuhat ng sako-sakong semento sa talyer. Ang mga luhang tumulo sa pisngi ko ay hindi na luha ng awa sa sarili. Luha ito ng puot. Ang kapal ng mukha nilang magsaya habang ang asawa at anak niya ay halos mamatay sa gutom. Magpakasaya kayo. Bulong ko sa hangin. Suotin mo ang singsing na yan, Cheska. Dahil balang araw, babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang pera, kundi pati ang dignidad na ninakaw ninyo. Biglang naputol ang pag-iisip ko nang makarinig ako ng malakas na kalabog sa pinto. Hindi ito katok. Ito ay padyak. Andoy, lumabas ka dyan. Alam naming nasa loob ka. Nataranta ako. Sumilip ako sa butas ng dingding. May 3 lalaking malalaki ang katawan sa labas. May hawak silang tubo at pamalo. Ang isa sa kanila ay may hawak na papel, isang demand letter. Magbayad ka na ng utang mo. Kung hindi, gigibain namin ang barong-barong na to. Sigaw ng lalaki sabay hampas sa yero. Napaupo ako sa sahig, yakap ang tiyan ko. Utang? Akala ko ay tinutulungan kami ni Andoy, pero pati pala siya ay nalulunod din. At sa gilid ng papel na hawak ng lalaki, nakita ko ang logo ng bangko kung saan nagtatrabaho si Ramil. Ang bangkong nagdemanda kay Andoy noon. Hindi pa tapos si Ramil. Kahit dito sa lungga namin, ang anino ng kasamaan niya ay umabot pa rin. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang target. Pati ang nag-iisang taong tumulong sa akin ay idadamay niya pigi kong masampitom. Hindi pa man humuhupa ang kaba ko sa mga mato na nasa labas, isang mas nakakatakot na tanawin ang bumungad sa akin. Sa gitna ng maputik at makipot na eskinita, huminto ang isang makintab na itim na SUV. Para itong isang dambuhalang hayop na naligaw sa gubat ng mga daga. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang unang lumabas ay isang pares ng makintab na leather shoes na agad na nabahiran ng putik. Sumunod ay si Ramil. Suot niya ang pamilyar niyang suit, pero ang mukha niya ay hindi maipinta. Sa kabilang pinto, bumaba si Cheska. Nakasuot siya ng isang puting dress na halatang mahal at agad niyang tinakpan ng panyo ang kanyang ilong at bibig. Ang pandidiri sa kanyang mga mata ay mas matalas pa sa anumang insulto. Pumasok sila sa loob ng maliit na bahay ni Andoy nang walang pasabi. Ang bango ng perfume ni Cheska ay nakipagbuno sa amoy ng luma at amag sa loob ng kwarto. Isang paalala na hindi sila nababagay dito. Agad na humarang si Andoy sa harap ko. Kahit puno ng semento at mantsa ang damit niya, at kahit mas maliit siya tingnan kumpara kay Ramil, ang tindig niya ay parang isang pader. Anong kailangan niyo dito? Mariing tanong ni Andoy. Pribadong lugar to. Tumawa ng mapakla si Cheska. Inilibot niya ang tingin sa paligid mula sa butas-butas na yero hanggang sa basag na florerang inayos namin kanina. Pribado? Ang tawag dito ay basurahan at bagay na bagay dito ang babaeng yan. Tinuro niya ako. Lumabas ako mula sa likod ni Andoy. Nanginginig ang tuhod ko pero ayokong magpakita ng takot. Umalis na kayo. Wala na kayong makukuha sa akin. Nakuha niyo na ang pera, ang bahay, ang asawa ko. Ano pa bang gusto niyo? Nagkatinginan si Ramil at Cheska. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Cheska. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng kaunti. Ingat na huwag madikit sa dingding. Actually, Tala, simula niya, nandito kami para tulungan ka. Alam naming wala kang pambuhay sa batang yan. Look at you! You're pathetic. May kinuha siyang isang envelope mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mabuhay na mesa. 1,000,000, sabi ni Ramil. Ang boses niya ay malamig. Negosyanteng negosyante. Cash. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Malayo dito. Tiningnan ko ang envelope. 1,000,000. Kapalit ng ano? Anong kapalit? Tanong ko. Bagaman kutob ko na ang sagot. Ang bata. Diretso at walang kiyemi na sagot ni Cheska. Ibigay mo sa amin ang bata pagkapanganak mo.
Pipirma ka ng waiver na wala kang karapatan sa kanya. Kami ang kikilalaning mga magulang sa birth certificate. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko. Ang pagkahilo ko ay biglang nawala. Napalitan ng isang nag-aalab na puot. Bakit? Naitanong ko na lang. Mayaman kayo. Bata lang pala ang gusto nyo. Bakit hindi kayo gumawa ng sarili nyo? Nag-iba ang timpla ng mukha ni Cheska. Ang kanyang composure ay nabasag ng isang saglit na pait. Dahil hindi ako pwedeng magkaanak, okay? Masaya ka na. My uterus is hostile at kailangan ni daddy ng apo para ibigay sa amin ang shares ng kumpanya. Ikaw, fertile ka pero walang pera. Ako, may pera pero walang matris. It's a perfect deal, Tala. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam nating pareho na hindi mo kayang buhayin ang batang yan. Hindi. Ang sagot ko, mahina pero matatag. Hindi mabibili ng pera ang anak ko. Hindi siya paninda para sa shares ng kumpanya nyo. Hahablutin ko sana ang envelope para itapon sa mukha nila, pero mabilis na hinawakan ni Ramil ang braso ko. Mahigpit. Masakit. Huwag kang tanga, Tala. Sigaw ni Ramil. Wala kang choice. Kung hindi ka pipirma, idedemanda ko ang lalaking to. Tinuro niya si Andoy. Kidnapping, serious illegal detention. Sasabihin ko sa pulis na tinangay ka niya at ngayoy kinokontrol ka. May record na siya sa bangko, Tala. Madali lang siyang ipakulong ulit. Napatingin ako kay Andoy. Nakakuyom ang mga kamao niya handang lumaban. Pero alam kong wala siyang laban sa pera at impluwensya ni Ramil. Naging arkitekto siya na nawalan ng lisensya dahil lang sa kagagawan ni Ramil noon. Hindi ko pwedeng hayaang makulong siya dahil sa akin. Ramil, hayop ka. Bulong ko. Dinamay mo na siya noon, idadamay mo pa siya ngayon. Kaya pumirma ka na. Singit ni Cheska, inilapit ang mukha sa akin nang may halong pang-iinsulto. Isipin mo na lang, ginagawa mo to para sa bata. Ayaw mo naman sigurong lumaki siyang squatter tulad ng nanay niya, di ba? Napuno na ako. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangaalipusta, ang lahat ng gabing iniyakan ko sila. Lahat yon ay nag-ipon sa aking palad. Sa isang iglap, dumapo ang kamay ko sa pisngi ni Cheska. Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Napahawak si Cheska sa pisngi niya, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ang puti niyang pisngi ay agad namula. Huwag mong hamunin ang isang ina. Ang nanginginig kong sabi, bawat salita ay may diin. Maaring wala akong pera, pero hindi ako squatter sa ugali. Kayo ang tunay na basura dito, layas. How dare you? Tili ni Cheska. Susugod sana si Cheska para gumanti, pero hinarang siya ni Andoy. Tama na, lumabas na kayo. Tinulak ni Ramil si Andoy. Malakas. Tumama ang likod ni Andoy sa dingding na yero. Nakita ni Ramil na wala nang harang sa akin. Galit na galit siya. Ang ego niya ay nasugatan dahil sinaktan ko ang bago niyang reyna. Walang hiya ka! Sigaw ni Ramil at akmang susugurin ako. Tala! Ilag! Sigaw ni Andoy. Sa takot ko, umatras ako ng mabilis. Pero nakalimutan ko ang maliit na bangkito sa likuran ko. Natapilok ako. Nawalan ako ng balanse. Ang mundo ay parang bumagal. Naramdaman ko ang pagbagsak ng katawan ko. Sinubukan kong sanggahin ang mga kamay ko, pero huli na. Ang gilid ng mabigat na mesa ay tumama ng malakas sa gilid ng tiyan ko bago ako tuluyang bumagsak sa sahig. Ah! Napasigaw ako sa sakit. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa puson ko hanggang sa likod. Para bang may pumutok na kung ano sa loob ko. Napatigil si Ramil at Cheska. Nanigas sila sa kinatatayuan nila. Tumingin ako sa sahig. Sa pagitan ng mga hita ko, mabilis na kumalat ang tubig na may halong dugo. Basang-basa ang palda ko. Hindi pa kabuanan. Masyado pang maaga. Ang anak ko. Ang impit na yak ko habang namimilipit sa sakit. Dali-daling lumapit si Andoy. Binaliwala si Ramil. Hinawakan niya ang kamay ko
Ang mukha niya ay putla sa takot. Tala, tala, huwag kang pipikit. Tumingin ako kay Ramil. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa dugo sa sahig. May bahid ng takot sa mata niya pero hindi siya gumalaw. Hinila siya ni Cheska palabas. Tara na Ramil, baka madamay pa tayo kapag may nangyari sa kanya. At sa ikalawang pagkakataon, tinalikuran ako ng asawa ko habang ako ay nag-aagaw buhay. Ang huling narinig ko, bago ako lamunin ng matinding sakit ay ang tunog ng humaharurot na sasakyan palayo at ang desperadong sigaw ni Andoy na humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Manganganak na ako, pero sa gitna ng sakit, isang pangako ang binitawan ko sa hangin. Kung mabubuhay ang anak ko, Ramil, sisiguraduhin kong ito na ang huling beses na tatalikuran mo kami. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong ulap ng sakit at ingay. Narinig ko ang mga sigaw ng mga kapitbahay ni Andoy, ang boses ng isang matandang babae na humihikbi, at ang boses ni Andoy na paulit-ulit na sinasabing, "Lalaban tayo, Tala. Huwag kang susuko." Ang bawat pag-iri ay parang tinutulak ako sa bingit ng kamatayan. Pakiramdam ko ay dinudurog ang aking katawan. Ang lamig ng sementong sahig ay gumapang sa likod ko, kasabay ng matinding kirot na bumabalot sa buong puson ko. Kaya mo yan, iha. Isang push pa. Sa huling pag-iri, naramdaman ko ang paglabas ng isang maliit na katawan. Isang mahinang iyak ang narinig ko, pero agad itong nawala. Naputol ang boses ng matandang babae. Ang lahat ay natahimik. Anak ko, buhay ba siya? Ang tanong ko, halos hindi na makahinga. Nandito na Tala, lalaki. Bulong ni Andoy. Nanginginig ang boses, pero wala siyang inilalapit sa akin. Walang balat sa balat. Walang init. Naramdaman ko ang paghila sa akin, ang pag-akyat sa isang makeshift na stretcher. Ang mga ilaw ng ambulansya ay sumilaw sa aking mga mata. Ang pagmamadali ng mga paramedic ay nagpapakita ng grabidad ng sitwasyon. Pagdating sa ospital, ang lahat ay naging mas mabilis. Mga boses na nagbubulungan tungkol sa preterm labor, low birth weight, at incubator. Hindi ko naintindihan ang lahat ng sinasabi nila. Ang tanging hinahanap ko ay ang aking anak. Ilang oras ang lumipas. Ang pakiramdam ko ay parang binugbog ako ng paulit-ulit. Pero mas masakit ang paghihintay. Kung gaano katagal ako naghintay para sa mga resulta, hindi ko masabi. Ang tanging alam ko, ang bawat segundo ay parang isang taon. Sa wakas, pinayagan nila akong makita siya. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa intensive care unit ng neonatal. Ang bawat hakbang ay parang binubuhat ko ang isang buong mundo. Sa loob ng isang salamin na kahon, isang incubator, naroon ang aking anak. Napakaliit niya, mas maliit pa sa isang manika. Ang balat niya ay mapula at ang kanyang maliliit na daliri ay nakakuyom na tila ba lumalaban sa bawat hininga. May mga tubo na nakakabit sa kanyang ilong at bibig at ang mga wires ay naglalakbay sa kanyang maliit na katawan. Napahawak ako sa salamin. Ang aking palad, na puno ng kalyo at sugat, ay nanginginig. Ito ang anak ko, ang bunga ng pagmamahal ko na halos kinuha sa akin ng kasamaan. Totoy, bulong ko, ang pangalan na pinag-usapan namin ni Ramil noong masaya pa kami. Naaalala ko pa ang pagtawa niya. Ngayon, ang pangalan na yon ay tila isang sumpa. Lalaban tayo, anak ko. Narinig ko ang mahinang pag-ubo ni Andoy sa likuran ko. Hindi niya ako nilapitan, iginagalang niya ang sandali ng aking pag-iisa sa aking anak. Kailangan daw ng gamot Tala, sabi ni Andoy. At pambayad sa advance, mga 50,000 pesos daw. Nanghina ang mga tuhod ko. 50,000 piso. Wala akong ni $5. Ang lahat ay kinuha na ni Ramil. Ang wallet ko ay wala ng laman. Ang tanging natitira sa akin ay ang pares ng lumang hikaw na bigay ng aking ina. Isang munting ginto na pinamana niya bago siya yumao.
Ito ang huling koneksyon ko sa aking pamilya, sa aking nakaraan. Inalis ko ang hikaw. Malamig ang hawak nito sa aking palad. Alam kong mahalaga ito, pero mas mahalaga ang buhay ng anak ko. Ibenta mo to, Andoy. Ang sabi ko, inabot sa kanya ang hikaw. Sapat na siguro yan para sa gamot niya. Pambayad sa ospital. Tala, ito na lang ang alaala mo sa nanay mo. Nag-aalangan si Andoy. Mas gugustuhin ng nanay ko na buhay ang apo niya kaysa sa alahas. Mariing sagot ko. Gawin mo, Andoy. Sa sakit ng aking kalooban, may isang kakaibang lakas ang bumalot sa akin. Parang apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi na ako ang tala na iyakin. Hindi na ako ang tala na takot lumaban. Kumuha ako ng upuan at umupo sa tapat ng incubator. Pinanood ko ang bawat paghinga ng aking anak. Ang bawat paglipat ng makina. Huwag kang mag-alala, anak ko. Bulong ko na tanging ako at siya lang ang nakakarinig. Hindi ka man lang namin nahawakan, hindi man lang namin nakasama sa loob ng sinapupunan ng sapat. Pero pangako ko, bubuhatin kita. Bubuo ako ng isang kastilyo para sa'yo, anak ko. Isang kastilyo na hindi gawa sa pera at kasinungalingan, kundi sa mga basag na piraso ng buhay na aking bubuuin muli. Makikita mo, dahil ang basag na salamin ay mas matalas kaysa sa buo. Sa loob ng ilang oras, naramdaman ko ang pagod, pero hindi ako pumikit. Natulog ako nang nakaupo, nakasandalang ulo sa salamin ng incubator. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa aking anak. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang mainit na kumot na ipinulupot sa akin. Hindi ko na napansin kung kailan ito inilagay ni Andoy. Paggising ko, may nakita akong papel sa ibabaw ng lamesa. Isang resibo. Nakasulat dito, ang paid in full, sa ibabaw ng hospital bill. Pero hindi ang pangalan ko ang nakalagay sa nagbayad. Nakasulat ay anonymous donor. Sino? Sino ang nagbayad? Tanong ko kay Andoy nang magising siya. Umiling lang siya. Hindi ko alam. Nagulat na lang din ako nang makita ko. Pero sabi ng receptionist, huwag mo nang itanong. May mga anghel pa rin sa mundo. Anghel. Angel sa putikan. Napalingon ako sa aking anak. Ang liwanag sa loob ng incubator ay tila mas maliwanag kaysa kanina. Isang munting pag-asa. Paglabas namin ng ospital, wala akong pinuntahan, kundi ang lumang talyer ng gawaan ng tiles na dating pinagtatrabahuan ko. Nakatambak doon ang libu-libong basag na tiles, mga itinatapon na ritaso. Dati, nakita ko lang sila bilang basura. Ngayon, nakita ko sila bilang mga kasangkapan, mga sandata. Kumuha ako ng martilyo. Sa bawat paghampas ko sa tiles, parang pinakawalan ko ang lahat ng galit at sakit na bumabalot sa dibdib ko. Para sa anak ko. Para sa bawat patak ng dugo na nawala. Para sa bawat luha na iniyak ko. Ang bawat basag na piraso ay hindi na sumasakit. Ang bawat lamat ay nagbigay sa akin ng lakas. Dahil dito, magsisimula ang muling pagkabuhay ko. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas, nagdaan na parang mga pahina ng isang lumang kalendaryo. 2 taon. 2 taon mula nang halos mawalan ako ng lahat. At 2 taon mula nang mahanap ko ang sarili ko sa maliit na tahanan ni Andoy. Ang amoy ng alikabok at semento sa dating talyer ng tiles ay napalitan ng amoy ng pandikit, sariwang gupit na kahoy, at ang matamis na amoy ng gatas ng sanggol. Ang dating basurahan na pinagtatambakan ng mga ritaso ay naging aming santuwaryo, ang suwang sining na pinangalanan naming Hope. Si Totoy, napakaliit niya noon, halos isang hininga lang sa loob ng incubator. Ngayon, 2 taong gulang na siya. Malusog, malikot at puno ng buhay. Ang bawat tawa niya ay parang musika sa aking pandinig. Nagpaparamdam na ang lahat ng paghihirap ay sulit. Ito ang aking pag-asa, ang aking muling pagsilang.
Si Andoy ay naging isang matatag na pundasyon sa aking muling pagbangon. Siya ang aking kasangga, ang aking confidant. Kung ako ang puso at kaluluwa ng bawat mosaic, siya naman ang utak at mga kamay na nagbibigay istruktura. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa construction site, pero pag-uwi niya, abala siya sa paggawa ng mga detalyadong disenyo para sa aming mga proyekto. Galing pa rin ang kanyang mga plano sa mga natutunan niya bilang isang arkitekto at pinapaganda niya ang bawat layout. Hinahayaan niya akong ihayag ang aking emosyon sa bawat disenyo, sa bawat kulay na pinipili ko, ang mga basag na tiles, ang mga nabiyak na salamin, sa kanyang mga plano at sa aking mga kamay, nagiging mga obra na may sariling kwento. Hindi siya humihingi ng kapalit. Sapat na sa kanya ang makita akong ngumiti at makita ang muling pagkabuhay ng kanyang dating pangarap sa mga disenyo ko. Mommy, tingnan mo to, di ang tawag ni Totoy sa akin habang abala ako sa pagdikit ng maliliit na piraso ng salamin sa isang malaking frame. Lumapit ako sa kanya. Nakaupo siya sa sahig sa tabi ng isang bunton ng mga tiles. Hawak niya ang 2 piraso. Isa ay kulay asul at ang isa naman ay kulay pula. Blue, sabi niya, sabay turo sa asul. Sad. Red, turo niya sa pula. Angry, napangiti ako. Kahit bata pa, itinuturo ko na sa kanya ang mga kulay at ang kanilang emosyon. Ito ang aking paraan ng pagpapahayag, ang aking sining. Ang mga mosaic ko ay hindi lang basta disenyo. Bawat piraso ay may kwento. Kwento ng sakit, ng galit, ng pag-asa. At ito ang nagbigay ng kaluluwa sa aming mga gawa. Nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa aming munting showong sining. Ang aming mga gawa ay tinawag na Art of Renewal. Ang mga kolektor, na karamihan ay matatanda at mahilig sa mga kakaibang sining, ay nagsimulang maghanap sa aming lugar. Hindi kami nagpapahalaga sa pangalan o katanyagan. Ang tanging gusto namin ay maipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay na may saysay at makita ang saya sa mata ng aming munting Totoy. Isang araw, habang abala ako sa paggawa ng isang malaking mural para sa isang lumang simbahan, nakita ko si Totoy na abala sa pagguhit sa sahig gamit ang isang chalk. Anak, anong ginagawa mo? Tanong ko. Inangat niya ang kanyang maliliit na mukha. Puno ng ngiti. Itinuro niya ang kanyang ginuhit. Isang figura na nakasuot ng cape at sa kanyang ulo, may isang bagay na hugis tiles. Mommy, super tile, sabi niya. Tumawa. Ikaw, Mommy, ikaw ang super tile. Doon, sa gitna ng aming talyer, sa gitna ng amoy ng semento at pandikit, napaluha ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Ito ang aking golden moment. Hindi isang singsing na diamante, hindi isang malaking mansyon. Ang simpleng guhit ng isang bata, ang simpleng pagkilala niya sa aking pagiging ina at sa aking sining, ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking kaligayahan. Si Totoy ang aking super tile. Siya ang gumawa sa akin na maging matatag. Habang naglilinis si Andoy ng kanyang mga gamit, may nahulog mula sa isang lumang kahon, isang folder. Pagpulot niya rito, nakita niya ang logo ng bangko ni Ramil. Binuksan niya. Sa loob, naroon ang orihinal na kontrata ng kanyang proyekto noon. Ang proyekto kung saan siya pinagbintangan na nagnakaw ng blueprint. Pero sa likod ng pirma niya, may isang napakaliit na pagkakaiba sa tinta. Hindi ito ang pirma niya. Ito ay pekeng pirma. Ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ito ang ebidensya na sinisira ni Ramil ang pangalan niya. Kinagabihan, habang nililigpit ko ang mga gamit, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Hindi ito ang jeep o tricycle na madalas naming nakikita. Ito ay isang malalim, malakas na tunog ng isang mamahaling sasakyan.
Nagtataka kaming sumilip sa maliit na bintana. Isang itim na sedan, makintab, na walang bahid ng putik sa ilalim ng ulan na umambon. Bumukas ang pinto. Isang matangkad at formal na lalaki, nakasuot ng barong Tagalog, ang bumaba. Sa kamay niya may hawak siyang isang maliit na folder. Naglakad siya patungo sa aming syung. Ang kanyang mga yapak ay may tiwala at mayaman. "Magandang gabi po." Ang bati niya sa amin. May galang pero may awatoridad sa boses. Ako ang personal assistant ni Don Severino. Ipinagbilin po niya na bilhin ang inyong obra na pinangalanang Fung Huanglua sa anumang halaga. Kailangan daw po niya yan ngayon umandin. Si Don Severino, ang pangalan ng ama ni Cheska, ang aming pinakamalaking kalaban. Ang buong katawan ko ay tila na kuryente. Bakit niya gustong bilhin ang aking obra? Bakit ngayon? At bakit ang Fung Huanglua, ang mosaic na simbolo ng muling pagkabuhay at paghihiganti? Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Parang may isang pinto na bumukas sa aking harapan, ang simula ng huling paghaharap. Ang mansyon. Ang pangalan pa lang ay tila may halimuyak na ng kapangyarihan at kayamanan. Mga bagay na minsan kong pinangarap, mga bagay na kinuha sa akin ng maraahas. Ang gate na gawa sa matibay na bakal ay automatikong bumukas, tila isang bibig ng halimaw na handang lumamon. Pumasok ako sa loob ng itim na sedan kasama ang personal assistant ni Don Severino. Sa loob ng sasakyan, binigyan niya ako ng isang eleganteng folder. Ang impormasyon po para sa proyekto at ito po para sa inyo. Binuksan ko ang folder. Sa loob, naroon ang isang business card na nakasulat, Ara, Mosaic Artist. At sa ilalim nito, isang voucher para sa isang high-end na boutique, kasama ang mensahe, para maging presentable ka sa mga titingin sa iyong gawa. Hindi ka lang artista, isa kang obra. Natawa ako ng mapakla, presentable. Kung alam lang nila na ang ara na ito ay ang dating tala na pinandidirihan nilang amoy pawis. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng kalyo at mantsa ng semento. Nilagyan ko ng dark red na nail polish ang mga kuko ko para maitago ang dumi. At sinuot ko ang makapal na bracelet na bigay ni Andoy para takpan ng ilang hiwa. Ara na lang ang itawag ninyo sa akin, ang sabi ko sa personal assistant. Para sa proyekto. Nakarating kami sa mansyon. Napakalawak ng bakuran, puno ng mga mamahaling tanim at mga fountain na gawa sa bato. Ang disenyo ng bahay ay neoclassical, may matataas na poste at malalaking bintana. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kayamanan. Ito ang bahay kung saan nakatira si Cheska at Ramil, ang aking kulungan ng leon. Bumaba kami ng sasakyan. Isang seryosong babae ang sumalubong sa amin, tila ba manager ng mansyon. Handa na po si Don Severino. Naroon po siya sa study room. Naglakad kami sa loob. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marble na kumikinang. Ang bawat painting sa dingding ay halatang gawa ng mga kilalang artista. Ang lamig ng aircon ay tumagos sa balat ko. Mas malamig pa sa ulan na bumasa sa akin noon. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ito takot. Ito ay pagkamuhi. Dito sila nagpapakasasa habang ako at ang anak ko ay naghihirap. Pumasok kami sa study room. Nakaupo si Don Severino sa isang malaking mesa. Matanda na siya, pero matalas pa rin ang tingin ng kanyang mga mata. Sa tabi niya, may nakita akong isang stack ng mga dokumento, mga bank statement, at sa isang sulok may litrato ng pamilya niya. Naroon si Cheska, nakangiti, at sa likod niya malabo, pero nakita ko ang anino ni Ramil. Magandang gabi, Don Severino. Bati ko. Sinubukan kong gawing kalmado ang boses ko. Tiningnan ako ni Don Severino mula ulo hanggang paa. Hindi niya binigyan ng kahit anong emosyon ng kanyang mga mata. Ikaw pala si Ara. Narinig ko ang tungkol sa iyong talento. Ang iyong Fung Huanglua ay nakakaintindi sa akin. Inilapag ko ang aking folder sa mesa. Ang bawat piraso
ay may kwento, Don Severino. At ang kwento ng Feng Huanglua ay tungkol sa muling pagkabuhay mula sa abo. Bumuntong hininga si Don Severino. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Minsan kailangan mong sunugin ang nakaraan para makagawa ng bago. Tiningnan niya ang mga bank statement. May mga bagay na kailangan kong sunugin, mga pagdududa. Naramdaman ko ang kuryente sa hangin. Alam niyang may something wrong sa kanyang manugang. Hindi siya bulag. Nag-usap kami ni Don Severino tungkol sa proyekto. Gusto niyang palamutian ko ang kanyang bagong pribadong gallery, isang malaking silid na puno ng mga gawa ng sining. Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig ko ang tunog ng mga yapak sa labas. Papalapit. Nagsimulang kumulo ang dugo ko. Alam kong hindi pa ako handa. Kailangan ko pa ng oras. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho sa sining. Ang sabi ko, sinasadya kong pahabain ang aming pag-uusap. Ang bawat piyesa ay parang anak. Kusa itong lumalabas. May proseso. Naiintindihan ko, sagot ni Don Severino. Pero may mga bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Biglang bumukas ang pinto. Daddy, nandito na po ako. Isang matinis na boses. Cheska. Nanigas ako. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Pilit akong nagpakakalma. Hawak ko ang aking salamin at pinakakalma ko ang sarili ko. Hindi ako lumingon. Nagkunwari akong abala sa pagtingin sa mga dingding. Nag-iisip ng mga posibleng disenyo. Miss Ara, ito ang anak kong si Cheska, sabi ni Don Severino. Siya ang mamamahala sa ilang bahagi ng proyekto mo dito sa mansyon. Dahan-dahan akong humarap. Direkta kong tinitigan si Cheska. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki nang makita ako. Ang pamilyar na kaba ay bumalik sa dibdib niya. Sa isang saglit, nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha. Sinusubukan niyang iproseso kung saan niya ako nakita. Sinuot ko ang aking malaking salamin. Tinakpan ang halos kalahati ng aking mukha. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngingiting hindi umabot sa aking mga mata. Nice to meet you, Miss Cheska, ang sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at profesional. Narinig ko na ang tungkol sa inyo. Nakausap ko siya, nakatayo sa harap niya, at alam kong hindi niya ako nakilala. Ang mga damit ko, ang salamin, ang bagong ayos ko, ang aking kumpiyansa, lahat ng yon ay nagtago sa akin. Pero sa kanyang mga mata, may nakita akong bahid ng pagdududa. Habang naglalakad kami sa hallway, kasama si Cheska, nagkunwari akong tumitingin sa mga detalye ng mansyon. Pero ang totoo, may iba akong hinahanap. Isang maliit na butas, isang siwang sa dingding. Sa wakas, nakita ko ito. Isang maliit na butas na hindi masyadong halata, malapit sa opisina ni Ramil. Maingat akong lumapit. Sa aking bulsa, hawak ko ang isang maliit na bagay. Isang listening device na kasing liit ng isang palamuti. Hindi ito basta-basta listening device. Ito ay gawa ni Andoy na may kakayahang i-transmit ang audio sa malalayong lugar at napakahirap tuklasin. Nagkunwari akong may nahulog na ballpen. Yumuko ako. At sa isang mabilis na galaw, idinikit ko ang device sa butas ng dingding. Isang halos walang ingay na pagdikit. Nang tumayo ako, nakita ko si Ramil na lumalabas mula sa kanyang opisina. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Isang bahid ng pagtataka ang sumilay sa kanyang mukha. Ara. Ang bulong niya. Tila sinusubukan niyang alalahanin kung saan niya ako nakita. Masarap po, sir. Mabilis kong sagot. Ngumiti ako ng pilit. Bagong artist po ni Don Severino. Naglakad siya papalapit. Tinitigan ang bawat sulok ng mukha ko. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Napansin niya ang bracelet ko na nagtatago sa aking mga kalyo. Ang pamilyar na tala, bracelet. Nagkunwari akong nagmamadali at nagpaalam na sa kanya. Pero sa kanyang mga mata, may nakita akong pagdududa, isang maliit na pira-piraso ng pagdududa
na kailangan ko pang palakihin. Habang papalabas ako ng mansyon, naramdaman ko ang mga mata ni Ramil na nakatitig sa akin mula sa likod. Alam kong nakalusot ako sa ngayon, pero ang laro ay nagsisimula pa lang. Ang mansyon ni Don Severino ay naging aking pangalawang tahanan, isang gintong kulungan kung saan kailangan kong magpanggap. Bawat araw, suot ko ang maskara ni Ara, ang professional at misteryosong artist na hindi kumikibo. Pero sa loob, si Tala pa rin ako, ang babaeng puno ng pait at kaganapan sa paghihiganti. Ang pinakamahirap ay ang pagharap kay Cheska para itong pakikipaglaro sa apoy. Bawat sulyap niya ay may pagdududa, bawat salita niya ay may halong pang-iinsulto. Ramdam ko ang kanyang pagkairita, lalo na tuwing pinupuri ni Don Severino ang aking mga gawa. Isang hapon, habang abala ako sa pagdikit ng maliliit na piraso ng salamin sa isang dingding, lumapit si Cheska. Hawak niya ang isang baso ng red wine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila sinusuri ang bawat galaw ko. "Ikaw ata ang bagong paborito ni Daddy," sabi niya, may diin ang salitang paborito. Inilapit niya ang baso sa aking ginagawang sining. "Alam mo, ang sining mo, parang buhay. Fragile. Isang maliit na pagkakamali, masisira ang lahat." At sinadya niya. Sa isang mabilis na galaw, pinisil niya ang baso. Hindi sapat para mabasag, pero sapat para tumalsik ang alak sa aking ginagawang mosaic. "Oh my God, I'm so sorry, Miss Ara," sabi niya, na parang totoong nagulat. Pero sa sulok ng kanyang labi, may nakita akong nangiti ng tagumpay. Napakahirap siguro niyan linisin. Baka kailangan mong tanggalin lahat at ulitin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Gusto kong sampalin siya muli. Pero hindi ako si Tala ngayon. Ako si Ara. Kinuha ko ang basahan na nasa gilid ko. Kalmado kong pinunasan ng alak. Ingat na huwag madikitan ang mga piraso ng salamin. Ang red wine ay parang dugo. Pula, matapang at mahirap burahin. "Walang problema, Miss Cheska," ang sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at professional. Ang sining ay tungkol sa paghahanap ng kagandahan sa mga pagkakamali. May mga lamat na nagiging bahagi ng obra. Hindi ito perpekto, pero ito ang nagbibigay ng karakter. Hindi na kailangan ulitin. Tatabunan ko lang ng ginto ang mga lamat. Tiningnan niya ako na wala ang nangiti sa kanyang labi. Hindi niya inasahan ang aking reaksyon. Ang aking sagot ay tila isang balang tumama sa kanya. Iniwan niya ako na nakatayo doon, nagtataka. Sa kabilang banda, si Andoy, sa labas ng mansyon, ay walang tigil sa pagsubaybay. Sa pamamagitan ng listening device na inilagay ko, malinaw niyang naririnig ang bawat pag-uusap sa opisina ni Ramil. Isang gabi, narinig namin ang isang pag-uusap ni Ramil sa telepono. "Oo, kailangan na nating ilipat ang pondo sa Cayman Islands. Siguraduhin mong walang trace. Kapag nalaman ito ng matanda, tapos tayo. Yung Project Blue natin, kailangan ng bilisan bago pa mag-audit ang kumpanya." Nagkatinginan kami ni Andoy. Project Blue. Ito ang proyekto na nabanggit sa misteryosong text message na nabasa ko sa cellphone ni Ramil noon. Ang proyekto kung saan inosenteng nadawit si Andoy. Maingat akong nagkunwari na nagpapahinga sa opisina ni Ramil habang siya ay abala sa isang meeting. Dahan-dahan kong binuksan ang kanyang computer. Nalaman ko ang password sa pamamagitan ng pagtingin sa mga pinupunit niyang papel sa basurahan. Isang lumang ugali ni Ramil na hindi niya binitawan. Nagkalat doon ang mga password na ginagamit niya noon na siya ring ginagamit niya hanggang ngayon. Kinuha ko ang USB na ibinigay sa akin ni Andoy. Isang maliit at hindi kapansin-pansing USB drive na may kakayahang mag-copy ng malaking file ng mabilis at hindi nagiiwan ng bakas. Mabilis kong kinopya ang lahat ng files na may kinalaman sa Project Blue at sa mga bank transaction. Sa bawat file na kinokopya ko,
Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ito takot, kundi tuwa. Bawat bytes ng data ay isang piraso ng katarungan para sa amin. Pag-uwi ko sa aming maliit na sungsining, sinalubong ako ni Totoy. Tumakbo siya sa akin, yakap-yakap ang maliit niyang laruan na gawa sa kahoy. "Mommy, I miss you." Niyakap ko siya ng mahigpit. Hinalikan ko ang kanyang buhok. Ang amoy niya, amoy gatas at amoy bata, ay nagpapakalma sa aking kaluluwa. "Miss na miss ka rin ni Mommy, anak ko." Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Wala siyang alam sa lahat ng pinagdadaanan ko. Wala siyang alam sa lahat ng panganib na isinasakripisyo ko. Pero para sa kanya, handa akong gawin ang lahat. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Totoy sa aking tabi, tiningnan ko ang mga files sa USB. Ipinadala ko ito kay Andoy. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang mga detalye. "Tala, ito na yon," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng kasinungalingan ni Ramil, mula sa Project Blue hanggang sa paglipat ng mga pondo. Ito na yon." Ngumiti ako. Ang nangiting hindi ko maipakita sa mansyon. Ang nangiting puno ng tagumpay. Pero sa kalagitnaan ng aming pagdiriwang, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Andoy. Galing sa anonymous number. "Alam kong may ginagawa kayong kalokohan at alam ko kung nasaan kayo. Huwag niyo akong subukan. Sisiguraduhin kong wala kayong matitira. Pati ang siyong ninyo." Nanlamig ako. Nakita na kami. Nalaman na ni Ramil. Ang laro ay nagiging mas mapanganib. Ang banta ni Ramil ay parang isang malamig na kamay na gumapos sa aking puso. Alam kong hindi siya nagbibiro. Kailangan kong bilisan ang paghaharap. Ang oras ay tumatakbo at ang bawat segundong lumipas ay posibleng maging dahilan ng pagkawasak ng lahat ng pinaghirapan ko. Ang huling piyesa ng aking sining para sa mansyon ni Don Severino. Ito ang aking obra maestra, ang aking huling mensahe sa kanila. Hindi ito isang ordinaryong mosaic. Ito ay isang visual na kwento. Isang kwento ng isang lalaking sakim na sumira ng tiwala at ng isang babaeng muling bumangon mula sa abo. Ginawa ko ito sa loob ng pribadong gallery ni Don Severino, kung saan walang sino man ang pinapayagang pumasok maliban sa akin at sa matandang Don. Pinili ko ang mga kulay na madilim para sa mga anino ng kasakiman at maliwanag na kulay ginto para sa pag-asa at pagbangon. Ang bawat basag na piraso ay nilagyan ko ng ginto na parang dugo na nagpapakita ng sakit, pero kasabay nito ay ang paghilom. Nang matapos ako, lumayo ako ng kaunti at tinitigan ang aking gawa. Mula sa malayo, mukha itong isang abstract na painting, puno ng ganda. Pero kapag lumapit ka, makikita mo ang mga detalye. Ang isang figura ng lalaki na may mga kamay na nakakuyom, humahawak sa isang bag na puno ng pera. Ang anino sa likod niya ay tila nakikipagbuno sa kanya. At sa paanan niya, isang basag na puso. Isang araw, bago ang grand unveiling ng gallery, pumasok si Don Severino. Suot niya ang isang barong Tagalog at ang kanyang mukha ay seryoso. Tinitigan niya ang bawat mosaic, mula sa una hanggang sa huli. Nang makarating siya sa harap ng aking obra, tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay naningkit at may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Lumapit siya ng kaunti at pagkatapos lumayo. Muling lumapit, paulit-ulit, na tila sinusubukang unawain ang nakatagong mensahe. "Maganda," ang sabi niya. Ang boses niya ay malalim at nag-iisip. "Napakagandang sining, Ara." "Salamat po, Don Severino," ang sabi ko. Kalmado ang aking boses. "Ito po ang huling akda ko para sa inyo. Ito ang mosaic ng katotohanan." Tumingin siya sa akin. May kailangan siyang malaman. Hindi pa siya sigurado. Ang lamat sa salamin ay naroon na, pero kailangan pa ng isang malakas na hampas para tuluyang mabasag. Samantala,
Sa aming siyong, abala si Andoy sa pag-decode ng mga files na nakita namin sa computer ni Ramil. Ang bawat numerong nabasa niya, ang bawat transaksyon, ay nagpapakita ng malinaw na ebidensya ng korupsyon. Tala, nasa atin na ang lahat, ang sabi ni Andoy, nanginginig ang boses. Mga fake invoices, ghost employees, at mga dummy accounts. Ang lahat ng transaksyon ay napupunta sa isang offshore account na nakapangalan kay Ramil. Pero hindi pa tapos ang aking plano. Hindi ko lang gustong makulong si Ramil. Gusto kong maramdaman niya ang kahihiyan, ang pagkawala ng lahat ng pinagmamalaki niya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Totoy, ipinadala ko ang isang anonymous package sa opisina ni Ramil. Sa loob nito, naroon ang mga screenshot ng bank transactions niya, ang mga detalye ng Project Blue, at ang isang kopya ng pekeng pirma ni Andoy. Walang nakasulat na pangalan, walang nakasulat na mensahe. Ang tanging naroon ay ang katotohanan. Kinabukasan, naririnig namin ang balita. Naka-loudspeaker ang telepono ni Andoy at naririnig namin ang sigaw ni Ramil. Sino ang nagpadala nito? Alam kong kayo yan, Tala. Hindi ako makapaniwala. Bakit mo ginagawa to sa akin? Bakit mo ako sinisira? Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Ang dating aroganteng Ramil ay ngayon ay nagpapanik. Ang kanyang mundo ay nagsisimula ng gumuho. Naramdaman ko ang kakaibang kagalakan. Narinig mo ba, Tala? Ang sabi ni Andoy, ang kanyang ngiti ay hindi maalis sa labi. Nagpapanik na siya. Alam niya na. Hindi pa sapat yan ang sabi ko. Ang aking tingin ay nakatuon sa isang basag na frame ng larawan ni Totoy. Kailangan niyang maramdaman ang lahat ng sakit na dinulot niya sa akin. Ang kahihiyan. Ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, isang matinding pag-aalala ang bumalot sa akin. Ang banta ni Ramil. Alam niyang kami ang gumagawa nito at alam niya kung nasaan kami. Nang gabing iyon, pinilit kong matulog pero hindi ko magawa. Bawat kaluskos sa labas ay nagpaparamdam sa akin ng panganib. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga babala. Biglang may narinig akong tunog. Hindi ito kaluskos. Ito ay tunog ng basag na salamin. Napabangon ako. Si Andoy ay gising na rin. Nakarinig kami ng mga yapak sa labas ng suhong. Hindi ito tunog ng naglalakad. Ito ay tunog ng nagtatakbo. May usok, amoy gasolina. Andoy! Sunog! Sigaw ko at sa isang iglap, tumayo ako at tumakbo papunta sa bintana. Sa labas, ang mga apoy ay nagsisimula nang lumiyab sa dingding ng aming suhong. Mabilis. Napakabilis. Ang mga lalaking nakita ko kanina ay naroon, nagtatakbuhan palayo. At sa malayo, nakita ko ang anino ng isang SUV na humaharurot. Si Ramil. Niyakap ko si Totoy ng mahigpit. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Mami! Sunog! Ang bulong niya, umiiyak. Ligtas ka, anak ko, ang sabi ko. Pero nanginginig din ang aking boses. Ang init ng apoy ay kumalat sa loob ng siyong. Ang mga basag na tile na aking ginawang sining ay tila bumalik sa kanilang pagiging abo. Ang aming hope, ang aming pangarap. Ang mga blueprint, Andoy! Sigaw ko. Ang mga orihinal na blueprint mo, kailangan nating kunin. Ang mga blueprint na yon ang tanging ebidensya na magpapalaya kay Andoy, ang magpapakulong kay Ramil. Nasa isang lumang cabinet ito, sa gitna ng apoy. Hindi nag-atubili si Andoy. Tumakbo siya papasok sa nagliliyab na cabinet. Andoy! Huwag! Sigaw ko. Pero huli na. Ang kanyang anyo ay nilamon ng makapal na usok at nagliliyab na apoy. Ang init ng apoy ay dumila sa aming suwong. Tila isang halimaw na handang lamunin ang lahat. Ang makapal na usok ay bumalot sa buong paligid, bumubulag at sumasakal. Niyakap ko si Totoy ng mahigpit.
Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot at ang kanyang pag-iyak ay halos hindi na marinig sa gitna ng ingay ng nagliliyab na kahoy. "Andoy! Lumabas ka dyan, Andoy!" Ang sigaw ko, ang boses ko ay halos mapatid. Pero walang sagot. Tanging ang dagundong ng apoy at ang pagbagsak ng mga bubong na yero ang narinig ko. Naramdaman ko ang matinding kaba sa aking dibdib. Ang tanging taong tumulong sa akin, ang tanging kaibigan ko, ay nasa loob. Sinubukan kong tumakbo papasok, pero pinigilan ako ng mga kapitbahay. "Tala, huwag. Delikado, may bata ka pa." Mula sa malayo, nakita ko ang mga ilaw ng bumbero na papalapit at ang tunog ng kanilang sirena ay unti-unting lumalakas. Pero masyado nang huli. Ang aming hope, ang aming siyong sining ay nalalamon na ng apoy. Biglang may narinig kaming isang malakas na tunog, parang may bumagsak na malaking bagay. Isang malaking poste ang bumagsak sa gitna ng siyong. At sa gitna ng usok, nakita ko si Andoy. Nagtamo siya ng mga sugat sa braso at mukha. Pinilit niyang gumapang palabas. Hawak ang isang nakabalot na blueprint sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay mabigat. "Andoy!" Tumakbo ako, papunta sa kanya. "Nakuha ko." Ang bulong niya, inabot sa akin ang blueprint. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit. "Andoy! Huwag kang pipikit! Huwag kang susuko!" Sigaw ko. Inalo ko ang kanyang ulo sa aking kandungan. Ang dugo ay umaagos. Mula sa kanyang braso, nakarating ang mga bumbero at agad na sinimulan ang pag-apula ng apoy. Ang mga paramedic ay lumapit kay Andoy at dinala siya sa stretcher. "Nakuha mo ba ang mga nagtapon ng gasolina?" Ang tanong ko sa isang pulis. "Nakita po namin ang isang SUV na humarurot paalis, ma'am." Ang sagot ng pulis. "Pero hindi po namin nakuha ang plate number." Pero nakita ko ang anino ni Ramil sa loob ng sasakyan, ang kanyang nakangising mukha, ang kanyang pagtatagumpay, ang kanyang kalupitan. Ito na ang huling patak, ang huling sakit na kaya kong tiisin. Niyakap ko si Totoy ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay tumatama sa aking balikat. Ang aming tahanan, ang aming pangarap ay naging abo. Ang mga gintong linya na nagbigay pag-asa sa mga basag na piraso ay ngayon nilamon na rin ng apoy. Pero sa gitna ng abo, isang bagong apoy ang nagliliyab sa akin. Hindi ito apoy ng galit o puot, kundi apoy ng determinasyon. Apoy ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Tumingin ako sa nagliliyab na song. Ang mga kulay na minsan kong pinaghirapan ay ngayon naghalo-halo sa isang kulay ng trahedya. Pero mula sa trahedyang ito, sisiguraduhin kong may isang bagay na babangon. Pinanood ko ang pagdala kay Andoy sa ambulansya. Ang kanyang paghihirap ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Ang blueprint na hawak ko ay naging mas mabigat. Ito ang kanyang sakripisyo. Hindi ko ito hahayaang masayang. Kinabukasan, ang aming song ay tila isang malaking sementeryo ng mga basag na pangarap. Ang amoy ng sunog ay nananatili sa hangin, isang paalala ng aming pagkalugi. Pero hindi ako umiyak. Wala na akong luhang ilalabas. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang contact number ni Don Severino. Ito ang huling sandali. Ito na ang huling paghaharap. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinidial ko ang numero. Isang ring, dalawang ring. "Hello?" Ang sagot ng boses ni Don Severino. "Don Severino!" Ang sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at matatag, na tila ba walang nangyari. "Ako po si Tala, ang dating asawa ni Ramil, at mayroon po akong isang napakahalagang bagay na kailangan niyong malaman tungkol sa inyong manugang." Natahimik sa kabilang linya. Alam kong narinig niya ang pangalan ko. Alam kong nagulat siya. "At ano naman yan, Tala?"
Ang tanong niya, may pagdududa sa kanyang boses. Ang katotohanan, Don Severino, mariing sagot ko. Ang katotohanan tungkol sa mga kasinungalingan, sa mga pandaraya, at sa mga krimen na ginawa ng inyong manugang, at may mga ebidensya ako, mga ebidensya na magpapakita sa inyo kung sino talaga si Ramil. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Narinig ko ang mahina niyang paghinga. Magkita tayo, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Ngayon, pinatay ko ang telepono. Tumingin ako sa abo ng aming siyong. Wala na kaming matitira. Wala na kaming mawawala. Ito na ang simula ng katapusan para sa kanila at ang simula ng aming muling pagkabuhay. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Ang lugar ay puno ng mga piling tao sa lipunan, mga negosyante, politiko, at mga prominenteng personalidad. Ang bawat isa ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang kasuotan, umiinom ng mamahaling champagne, at nagtatawanan na tila ba walang problema sa mundo. Para itong isang malaking stage play. At ako ang tahimik na direktor sa likod ng entablado. Ito ang gala night para sa kaarawan ni Don Severino. Ito rin ang gabi kung saan siya ipapakilala ang kanyang successor, si Ramil. Ang asawa ni Cheska, ang pinagkakatiwalaan niyang manugang. Nakita ko sila sa gitna ng ballroom, magkasama, nakangiti. Tila ba sila ang hari at reyna ng gabing iyon? Si Cheska nakasuot ng isang napakagandang gown na kulay ginto at si Ramil nasa kanyang pinakamagaling na suit. Walang bahid ng takot sa kanilang mga mukha. Sigurado sila sa kanilang pagtatagumpay, pero hindi nila alam na ang kanilang tagumpay ay isa lamang basag na salamin na malapit ng gumuho. Nakaupo ako sa isang sulok, malayo sa kanilang paningin. Suot ko ang isang simpleng itim na gown, pero may kakaibang kinang sa aking mga mata. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking makeup ay natural lang. Hindi ako ang tala na iyakin. Hindi ako ang tala na lumalaban gamit ang pisikal na lakas. Ako ang tala na lumalaban gamit ang katotohanan. Sa tabi ko, naroon si Andoy. Nakasuot siya ng isang maayos na barong Tagalog at ang kanyang braso ay may benda pa rin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, handang sumuporta sa akin. Siya ang aking tahimik na kasangga, ang aking tanging kakampi sa lugar na ito. Sigurado ka na ba, Tala? Bulong ni Andoy. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Matagal na akong handa, Andoy. Dumating ang oras ng anunsyo. Umakyat si Don Severino sa entablado. Ang lahat ay pumalakpak, hinihintay ang kanyang sasabihin. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Don Severino. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang aking kaarawan. Ipinagdiriwang din natin ang kinabukasan ng ating kumpanya. At ang kinabukasan na yon ay nasa kamay ng aking manugang, si Ramil. Pumalakpak ang lahat. Ngumiti si Ramil ng malawak. Hinawakan ng kamay ni Cheska. Mukhang nasisiyahan sila sa kanilang pagtatagumpay. Ngunit bago pa man makatapos si Don Severino sa kanyang anunsyo, biglang nagdilim ang buong ballroom. Isang maliit na ingay ng pagkabigla ang umalingaw-ngaw. At pagkatapos, lumiwanag ang isang malaking screen sa entablado. Ito ang malaking video wall na inihanda para sa video ng kaarawan ni Don Severino. Ngunit ang ipinapakita nito ay hindi ang kanyang video. Ang unang lumabas ay ang mga screenshot ng mga bank transactions, mga milyon-milyong piso na inilipat sa mga offshore account, ang mga pangalan ng mga ghost employees, ang mga pekeng invoices, ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Ramil. Isang bulong ang kumalat sa buong ballroom. Mula sa mga bulong ay naging malakas na pag-uusap. Ano yan? Iyan ba ang Project Blue? Si Ramil yan, di ba? Napatingin ako kina Ramil at Cheska. Ang kanilang mga mukha ay namutla.
Ang nangiti sa kanilang labi ay naglaho, napalitan ng takot at pagkabigla. At pagkatapos, lumabas ang video. Isang low-quality video, pero malinaw na makikita ang mga lalaking nagtapon ng gasolina sa aming syong. At sa huling frame, makikita ang isang SUV na humaharurot. Ang plate number ay malinaw. Ang plate number ni Ramil. Naging magulo ang buong ballroom. Ang mga bisita ay nagsisigawan, nagbubulungan, at nagtatanong. Ang lahat ng mata ay nakatuon kina Ramil at Cheska. Bumaba si Don Severino mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Nilapitan niya si Ramil. "Ano to, Ramil? Anong ibig sabihin nito?" Ang sigaw ni Don Severino. "Daddy, hindi! May nag-edit lang yan. Hindi totoo yan." Depensa ni Ramil. "Sinungaling!" Sigaw ng isang bisita. Lumapit ako sa entablado. Hinarap ko ang lahat ng tao. Ang aking boses ay malakas, malinaw, at may awtoridad. "Ang lahat po ng nakikita ninyo ay totoo." Ang sabi ko. "Ako po si Tala, ang dating asawa ni Ramil. Ang babaeng siniraan niya, pinagkaitan ng lahat, at sinubukang patayin. At ang pinagmamalaki niyang manugang ay siyang nagtangkang sunugin ang aking tahanan. At ang taong nasa video, ang kasangga niya sa pandaraya, ay ang kanyang kasintahan, si Cheska, ang anak niyo, Don Severino." Nagulat ang lahat, lalo na si Cheska. Tiningnan niya ako ng may galit at gulat. "Ramil, ano to?" Sigaw ni Cheska. "Niloko mo ako. Ginagamit mo lang ako at ang pamilya ko." "Hindi. Cheska, mag-usap tayo. Hindi yan totoo." Depensa ni Ramil. Pero huli na. Ang lamat sa salamin ay tuluyang nabasag. Biglang dumating ang mga pulis. May hawak silang warrant of arrest. "Ramil Pineda, arestado ka sa kasong estafa, arson, at attempted murder," ang sabi ng isang pulis. Nanigas si Ramil. Ang kanyang mukha ay namutla na tila multo. Sinubukan niyang tumakbo, pero pinigilan siya ng mga pulis. "Hindi! Hindi ako guilty! Si Tala yan! Siya ang nagplano ng lahat!" Sigaw ni Ramil habang hinahawakan siya ng mga pulis. Lumapit siya sa akin. Akmang susugurin ako. Pero hindi ako umilag. Tiningnan ko siya sa mata. Walang takot. Walang awa. "Huwag mong hamunin ang isang inang pilit mong pinatayang anak." Ang sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero matalas. Nabitawan siya ng mga pulis. Napakagatlabi siya. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot sa aking mga salita. Takot sa katotohanan. Hinila siya ng mga pulis. Ganoon na lamang. Walang kalaban-laban. Ang kanyang pagmamayabang ay naglaho na parang bula. Samantala, lumapit si Don Severino kay Cheska. "Anong ginawa mo, Cheska? Niloko mo kami. Niloko mo ako." "Daddy, hindi po." Sigaw ni Cheska, umiiyak. Sinampal ni Don Severino si Cheska. Isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit mo ginawa to? Napasubsob si Cheska, umiiyak. Ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot. Ang kanyang yaman ay naglaho na rin. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisita ay nakatitig sa akin. Ang iba ay may awa. Ang iba ay may paghanga. Pero wala akong pakialam sa kanilang mga tingin. Ang tanging nakikita ko ay ang aking anak, na ngayon ay nasa likuran ko, hawak ang kamay ni Andoy. Ang huling obra ko ay hindi isang mosaic. Ang huling obra ko ay ang paghaharap na ito. Ang paghaharap ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng katarungan laban sa kasamaan. Ang mga headlines sa Diaryo at News Online ay walang ibang balita kundi ang iskandalo sa pamilya ni Don Severino. Si Ramil, ang dating golden boy ng banking industry, ay ngayon nasa kulungan, inaresto sa maraming kaso. Ang kanyang mukha sa mugshot ay malayo sa kanyang dating aroganteng anyo. May pasa sa pisngi,
gusot ang buhok, at puno ng takot ang mga mata. Para itong isang pelikula na pinanood ko at ako ang bida na sa wakas ay nagtagumpay. Ang buhay sa loob ng kulungan ay hindi madali para kay Ramil. Ang dating manager na pinagkakaguluhan ay ngayoy isa lamang sa maraming bilanggo. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng uniform ng preso. Ang mga pagkain niya ay hindi na buffet, kundi simpleng pagkain na halos hindi makain. Ang dating arogante niyang tingin ay napalitan ng takot sa kanyang mga kasamahan sa selda, na ngayon ay siya niyang pinagkukuhanan ng pagtatawanan. Ang dating hari ay naging basahan sa mata ng mga taong minsan niyang minamaliit. Si Cheska naman, nawala ang kanyang kinang. Si Don Severino, sa sobrang galit at pagkabigo, ay tinanggal siya sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Wala na siyang shares, wala na siyang credit cards. Ang kanyang mamahaling mga damit ay ibinenta niya para mabuhay. Ang dating babaeng pinandidirihan, ang amoy ng putik, ay ngayoy napilitang magtrabaho sa isang convenience store, nakasuot ng simpleng uniform at nakatayo ng buong araw. Ang dating arogante niyang tingin ay napalitan ng pagod at pagsisisi. Isang araw, bumisita ako sa kulungan. Hindi para balikan ang nakaraan o maglabas ng galit, kundi para tuldukan ang isang kabanata ng aking buhay. Naghintay ako sa visitation area. Nang dumating si Ramil, hindi niya ako agad nakilala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo. Parang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Ramil, ang tawag ko, at sa tunog ng aking boses, tila nagising siya sa katotohanan. Nagulat siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang upuan, nakita ko ang pagbabago niya. Mas payat siya. Ang balat niya ay naging maitim. Ang kanyang mga kamay, na minsan kong hinaplos, ay puno ng galos at sugat. Tala? Bulong niya. Ikaw ang gumawa nito sa akin? Umupo ako sa upuan sa tapat niya. Walang emosyon sa aking mukha. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo, Ramil. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pandaraya, lahat ng pananakit. Ikaw ang bumuo ng sarili mong kulungan. Ang dating Ramil ay magagalit, magmamayabang. Pero ngayon, nakita ko ang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako? Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Sa'yo, sa anak natin, sa lahat. May kinuha ako sa aking bag. Isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, naroon ang aming wedding ring. Ang sing-sing na kinuha niya sa akin noon na pinilit kong bawiin sa mga pulis. Hindi na ito para sa akin. Ang sabi ko, inilapag ang kahon sa mesa. Hindi ko na kailangan ng simbolo ng kasinungalingan at sakit. Ito ang sing-sing ng pagtatapos. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Walang galit, walang puot. Tanging ang kapayapaan ang nararamdaman ko. Ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Kamunan, Dabut Botoy, ang sabi ko. At sinadya kong bigkasin ang mga salitang yon sa kanyang wika. Nhờ vậy tôi mới biết mình là Kim Cương, còn anh chị là người không biết giữ cửa. Cảm ơn anh đã vứt bỏ tôi. Nhờ vậy tôi mới biết mình là Kim Cương, còn anh chỉ là người không biết giữ cửa. Tumayo ako, handa ng umalis. Tala, huwag mo akong iwan. Sigaw niya, akmang hahabulin ako, pero pinigilan siya ng gwardiya. Ramil, ang sabi ko, hinarap siya sa huling pagkakataon. Ang karma ay hindi nangangailangan ng bayad. Ito ay nangangailangan ng pagbabago. Lumabas ako ng kulungan. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ang hangin ay sariwa. Hindi na ako nakaramdam ng bigat sa aking dibdib. Ang lahat ng pait at galit ay iniwan ko na sa loob ng mga pader na yon. Tumingin ako sa langit. Ang aking nakaraan ay naglaho na. Parang isang masamang panaginip. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay nagturo sa akin ng isang bagay.
na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagmamay-ari ng mga material na bagay, kundi nasa kakayahang bumangon mula sa abo at lumikha ng sariling kapalaran. Nagsimula na ang aking bagong kabanata at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang tala na basag. Ako ang tala na buo, matibay at handa ng harapin ang kinabukasan. 5 taon. 5 taon mula nang magbago ang lahat. Ang amoy ng alikabok at abo ay matagal nang nawala. Napalitan ng sariwang amoy ng kape, bagong gupit na kahoy, at ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak sa aming malaking garden. Ang dating sunog na siyong ay naging isang modernong studio ng sining at disenyo na pinangalanan kong Hope Mosaic Atelier. Hindi na ako nakatira sa maliit na bahay ni Andoy. Ngayon, may sarili na akong bahay. Isang bahay na ako mismo ang nagdisenyo at ang bawat sulok ay pinuno ko ng mga mosaic na gawa ko. Ito ang aking kaharian, ang aking simbolo ng tagumpay. Ang Hope Mosaic Atelier ay isa na sa pinakakilalang kumpanya sa bansa. Ang aming mga gawa ay hinahanap-hanap sa mga hotel, restaurant, at mga pribadong mansyon. Ang bawat piraso ay may kwento. Kwento ng muling pagkabuhay, ng pag-asa, ng paghilom. At ako, ang dating tala na pinandidirihan nilang amoy pawis at lupa, ay ngayoy kilala bilang Queen of Mosaic. Si Andoy, sa kabilang banda, ay nakakuha muli ng kanyang lisensya bilang isang arkitekto. Siya ang aming head architect at ang kanyang mga disenyo ay laging kasama ng aking mga mosaic. Hindi nagbago ang aming relasyon. Hindi ito naging romantiko. Sa halip naging mas matatag ito. Isang relasyon ng paggalang, pagtitiwala, at pagtutulungan. Siya ang aking partner, ang aking matalik na kaibigan, ang taong nagpaalala sa akin ng halaga ng mga basag na piraso. Tuwing may mga bagong proyektong dumarating, lagi kaming magkasama, nag-uusap at nagpaplano sa aming malaking opisina. Ang aming mga mata ay laging nagkikita sa pag-unawa. Isang koneksyon na mas malalim pa sa anumang salita. Mami, tingnan mo ang ginawa ko. Isang malakas na tawa ang gumuhit sa aking labi, si Totoy. Ngayon, 7 taong gulang na siya, matangkad, malusog, at napakatalino. Abot-abot ang kanyang kagalakan habang inilalapit niya sa akin ang isang ginawa niyang drawing. Isang malaking bahay na puno ng mga makukulay na disenyo. Wow anak, ang galing naman ng future architect ko, ang sabi ko, at niyakap siya ng mahigpit. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Si Tito Andoy po, masiglang sagot niya. Tiningnan ko si Andoy na nakangiti lang habang nakatingin sa aming dalawa. Ang kanyang presensya ay parang isang tahimik na ilaw, laging naroon para gabayan kami. Ang buhay ko ay puno na ng kapayapaan. Ang sugat na dulot ni Ramil ay matagal nang naghilom. Ang pait ay napalitan ng pag-unawa. Nalaman kong ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa akin, para sa aking kapayapaan. Hinayaan ko ang nakaraan na maging isang aral, isang guro, hindi isang gapos. Ang hiya na minsan kong naramdaman ay napalitan ng dignidad. Ang katarungan ay nakuha. Ang paghaharap ay natapos. Minsan, nakikita ko ang mga balita tungkol kina Ramil at Cheska. Si Ramil ay nananatili sa kulungan. Hindi na raw ito ang dating Ramil na kilala ng lahat. Si Cheska naman, nakita ko sa isang report na nagtatrabaho pa rin siya sa convenience store, mas payat at may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko sila kinamuhian. Naramdaman ko lang ang awa. Ang pag-asa ko para sa kanila ay ang kanilang sariling pagsisisi at pagbabago. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa isang tao, kundi sa aking sarili, sa aking anak, at sa aking sining. Ang bawat umaga, paggising ko, nakikita ko ang nangiti ni Totoy at iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas.
Ang bawat piraso ng mosaic na nililikha ko ay isang paalala ng aking paglalakbay mula sa pagiging basag na paso hanggang sa pagiging isang obra maestra. Ang huling obra ko ay nasa gitna ng aming gallery, isang malaking mosaic na pinagsama-sama ang lahat ng kulay, ang lahat ng pira-piraso ng aking buhay. Sa gitna nito, may isang malaking imahe ng isang Feng Huanglua na lumilipad patungo sa liwanag. Nakatayo ako sa harap ng aking gawa, hawak ang kamay ni Totoy. Ang sinag ng araw ay tumama sa mosaic at ang bawat piraso ay kumikinang, sumasalamin sa aking bagong buhay. Hindi na ako naghahanap ng pagmamahal sa iba. Nahanap ko na ang tunay na pagmamahal, ang pagmamahal sa sarili, sa aking anak, at sa sining na nagbigay sa akin ng muling buhay. Ito ang aking paghihilom. Ito ang aking pagbangon. Ito ang aking pag-asa. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata, kasama ko kayong naglakbay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig, sa bawat pagluha at sa bawat pagngiti na inyong ibinahagi sa kwento ni Tala. Ang inyong presensya ay parang isang tahimik na katuwang, nagbibigay lakas sa aking panulat. Ramdam ko ang bawat hapdi at galak ni Tala habang isinusulat ko ang bawat pangungusap. Hindi ko malilimutan ang hirap ng pagbuo ng mga eksena kung saan siya nilalamon ng dilim, lalo na ang mga sandaling pakiramdam niya ay wala na siyang matitira. May mga pagkakataong kailangan kong huminto, huminga ng malalim, at ipaalala sa sarili ko na may liwanag pa rin sa dulo. Marahil, ang bahagi ng kwentong ito ay galing din sa isang munting karanasan, isang alaala ng pagkabigo na naging inspirasyon upang isulat ang pagbangon. Sana ang kwento ni Tala ay nagtanim ng maliliit na buto ng pag-asa sa inyong mga puso, na kahit gaano kalalim ang sugat, merong paghilom na ang pagmamahal sa pinakatotoong anyo nito. Pagmamahal sa sarili, sa pamilya, at sa kapwa ay siyang tunay na nagpapalaya. Ang nangiting muling sumilay sa labi ni Tala ay patunay na ang kapatawaran ay posible, hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa kapayapaan ng ating sarili. Ngayon, matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Tala at sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang kapayapaan, nais kong itanong sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig, bilang isang tao, sa gitna ng mga pagsubok, saan mo hinuhugot ang iyong pag-asa? At ikaw ba, kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa iyo para sa sarili mong kapayapaan? Lubos akong magpapasalamat kung ibabahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. I-like at i-share din po ang video na ito upang mas marami pa ang makaririnig ng kwento ng pag-asa. Hanggang sa muling paglalakbay natin sa mga kwento ng buhay. Paalam!